Ang Ramadan ay isang banal na gawain ng ating mga kapatid na Muslim. Ito ay isang mahalagang bahagi ng 5 pillars of Islam, ang reliyon na itinuturing na reliyon ng kapayapaan. Sa taong ito, ang Ramadan ay isasagawa sa buwan ng Setyembre. Tugma rin naman na ito ang buwan kung saan isinasagawa ang National Peace Consciousness Month. Tama kay Jen Emily, at ang lahat ng bagay ay nagkakaugnay simula sa simbolo, katulad na lamang ng bukang liwayway na simbolo at umpisa ng araw ng pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim. At lahat ng yan ay ating alamin sa buong araw na ating paglalakbay sa Mindanao at iba pang kaganapan sa Ramadan. Dito po lamang sa Kapayapaan, atin to! Magkaiba ngunit nagkaisa tayo. Magkaiba ngunit nagkaisa tayo. Ang Ramadan ay isa sa mga mahalagang bahagi sa buhay ng mga Muslim sa buong mundo. Well, Ramadan is an Arabic term, it's an Arabic word. Simply means this is the 9th lunar calendar in the Muslim Hijri calendar. This is based on what the Quran says about the fasting during the month of the holy month of Ramadan. So ito yung pangsyam na lunar calendar po sa Islam. Well, una-una po, ang pag-ayuno po sa buwan ng Ramadan is pang-apat po ng haligi ng Islam. Ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay hindi lamang umiiwas mula sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Umiiwas din sila mula sa mga makasalanang layon at pagnanasa. May kasabihan na ang Ramadan ay parang eskwelahan. Kasi sa panahon ng Ramadan, parang ang isang tao ay inutusan ng Diyos na gagawa lamang ng mga mabubuting bagay. Maliban sa pag-aayuno at paghahangad ng mabuting asal, iniuukol ng mga Muslim ang kanilang mga panahon at lakas sa pagdarasal. Sa makatwid, ang pag-aayuno o fasting ay di lamang isang pisikal na tungkulin, bagkus ito ay kabuuan ng pangako ng isang dibotong Muslim sa tunay na kahalagahan ng Ramadan. Because this is part of disciplining you. That means you followed completely the order of the Creator. As a matter of fact, the whole process is cleansing. Okay. That means if ever a man have committed some sin, this is an occasion. This is a very, very important occasion for you to start cleansing. But in cleansing or asking forgiveness from God, there are also conditions. Ang buwan ng Ramadan ay karaniwang idinarao sa buwan ng Setyembre bilang paggunita sa tadhana ng pagpapahayag ng banal na aklat na Quran. So Ramadan is pinagdiriwang. It's because it is the month during which our Holy Quran was revealed. At para naman sa mga pangkaraniwang tao, ang pag-aayuno sa banal na buwan ng Ramadan ay nagdudulot ng maraming benepisyo. And then, siyempre, yung fasting is not only yung concept na hindi tayo kumakain, it is also expected na hindi tayo gagawa ng masama. Subalit, paano naman kung ang isang Muslim ay makalimot sa kanyang tungkulin?
Ang hindi magpa-fasting po sa month ng Ramadan ay gagawa po ng isang napakalaking kasalanan. Sa Islamic literature, napakalaki ang punishment for those Muslims na hindi nag-fasting nang walang malaking dahilan. Itinuturing na sagrado sa Muslim ang Ramadan. Malaki ang kanilang paniniwala na sa pamamagitan ng kanilang mataimtim na pagsunod, makakamtam nito ang malaking biyaya na ipinangako sa banal na Quran. Magkaiba ngunit nagkaisa tayo. Magkaiba ngunit nagkaisa tayo. Matagal ko nang naririnig ang selebrasyon ng Ramadan ng mga Muslim sa tuwing pagsapit ng buwan ng Setyembre. Kaya't nang mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-obserba ng Ramadan dun pa mismo sa Marawi City na siyang tinaguriang Islamic Center ng Pilipinas ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Sa imbitasyon nila Lanao del Sur Governor Mamental Bombit Adyong Jr. ay umakyat kami ng aking grupo papuntang Marawi City. Sa aming pag-akyat ng Marawi mula Iligan ay kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng rebeldeng MILF at mga sundalo ng pamahalaan sa bayan ng Calanogas kung kaya't medyo nag-alinlangan ako kung itutuloy ko pa ba ang misyon ko o ipagpapaliban na lang muna ito. Subalit na mayaning aking pagnanais na masaksihan at mailahad ang isa sa mga mahalagang tungkulin ng mga kapatid nating Muslim. Magtatanghali na nang dumating kami sa napakagandang kapitolyo ng Lanao del Sur, kung kaya't naghahanda na sila para sa kanilang pagdarasal. Aking napag-alaman na 5 beses ang mga Muslim kung magdasal sa isang araw, at ito ay di lamang ginagawa tuwing Ramadan, kundi bawat araw ng buong taon. Mataimtim namin naobserbahan ang kanilang pagdarasal. Ang bangang siyang hudyat ng paghahanda para sa pagdarasal. Susundan ito ng kamat kung saan ay nagbabahagi ng mga banal na pagtuturo ang imam. Pagkatapos ay gaganapin na ang pagdarasal na tatapusin naman ang oshat o pagbabahagi ng mga karanasan ng isang Muslim sa kanyang pagtupad sa mga alituntunin ng kanilang relihiyon. Bago pumasok ang isang dibotong Muslim sa moske, ay dapat maglinis muna ito ng kanyang katawan. Ito ang tinatawag nilang abdas. May palikuran sa gilid ng moske kung saan maaring maglinis ng mukha, paa, kamay at anumang parte ng katawan na sa tingin nila'y marumi. Pagkalinis sa may maaari nang pumasok ang diboto sa moske nang nakayapak at walang suot na alahas o anumang abubot sa katawan. Isa sa mga nakatawag pansin sa akin ay ang isang may kapansanan na matibay ang pagtitikang tuparin ng kanyang obligasyon bilang Muslim. Inihiwalay naman ang mga babaeng Muslim sa mga lalaking Muslim habang nagdarasal sa loob ng moske. As rituals, there is rules and regulations. Like for example, during the whole month of Ramadan, all Muslims are required to start fasting
around 4:15 in the morning 4:15. before the